Amen. Isang palang umaga po sa ating lahat. Praise God. Sige po tayo magsatayo at palakpakan po natin si Lord. Amen. Sino po dito excited na mag-worship kay Lord? Amen. Sige po, bago po ang lahat, tayo muna po mag-pray. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, we honor you, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At Lord, as we worship, Panginoon, patuloy na, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang siyang mataas, Lord God. At Lord, even though, Lord God, sa aming mga kapatid na papunta pa lamang, Lord God, ingatan mo sila, Panginoon. At Lord, as we worship you, Lord, ikaw po ang siyang mataas, madakila sa aming mga buhay. We glorify in Jesus' name. Amen! Woo! Come on! Let's worship our God! Woo! Come on! Come on! Woo! Bigyan natin ang pinakamainam natin pagsamba kay Jesus! Woo! Hey! 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 Ang biyaya, kami pinalaya mula sa bihat ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Oh, di ba may pigil ang pagsamba? Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Oh, Jesus! Lakang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Woo! Oh! Hey! 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 Come on! Dakilang biyaya! Woo! Dakilang biyaya. Di pinalaya mula sa bihat ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil, woo! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Woo! Sayaw na para sa Panginoon! Woo! Come on! Sabay-sabay! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Woo! Sabi, ang
Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Woo! Hallelujah, Jesus! Come on, let us shout the name of Jesus! Woo! Come on! Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay! Amen! Woo! Come on! Mamamamasiya, mamamamasiya tunay, mamamamasiya. Mamamasiya, mamamamasiya tunay, mamamamasiya. Buhay Kristiyano'y masayang tunay, buhay Kristiyano'y masayang tunay. Di mangangamba, si Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Mamasaya, mamamasayang tunay, mamamasaya. Buhay Kristiyano'y masayang tunay. Buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Kasama ang buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Woo! Hallelujah! Hindi mangangamba, si Jesus ang kasama. Wala nang hahanapin pa, si Jesus ang kasama. Ano ang hahanapin kung si Kristo kasama? Kalakasan, kaligtasan, sa Kanya nagmumula. Wala nang hahanapin pa, pinagpala ka na. Ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Buhay Kristiyano'y nagbibigayan. Buhay Kristiyano'y nagbibigayan. Laban, Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano, nagbibigayan. Kristo'y kasama. Malakas ang kaligtasan, sa Kanya nagmumula. Wala nang hahanapin pa, pinagpala ka na. Ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Buhay Kristiyano'y nagdulundagan. Buhay Kristiyano'y nagdulundagan. Come on! Mangangamba, si Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Mamasaya, come on! Mamamasayang tunay, mamamasaya. Masayang tunay, mamamasaya. Mamamasayang tunay, mamamasaya. Woo! Hallelujah! We give you praise, honor, and glory, God. Salamat, O Jesus. Come on. Let's continue to worship our God. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, hindi mapapantayan ang pag-ibig mo, Panginoon. Sapagkat napakadakila mo, Panginoon. Dapat ka sa papuri, pagsamba. Oh, hallelujah, Jesus.
pag-ibig mo'y ganap, biyaya mo'y hindi magwawakas, at lubay mo'y kalakasang wagas. Kagalakay hindi kukupas, pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo'y tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Sa buhay na iyong ibinigay, sa buhay na walang pag-asa, nakamtan ng kabutihan mo. Pasasalamat
Come on, let the people of God sing. Come on! Palakpakan po natin si Jesus. Magandang umaga po. Morning po. Okay. Ang maturity po ng isang Kristiyano ay hindi nakikita o nasusukat sa kung gaano siyang katagal ng Christian. Hindi rin po ito nasusukat sa kung gaano karami ang alam niya ng mga Bible verses. Ang maturity po ng isang Christian ay hindi rin masusukat sa kung gaano siya kalimit mag-church. So kung hindi sa mga nabanggit nakikita o nasusukat ang maturity ng isang Christian, saan kaya? Ang maturity po ng isang Kristiyano ay nasusukat sa kung gaano kalaking pag-ibig ang hinahayaan niyang dumaloy o kumilos sa Kanya. Sa madaling salita, we can say that a Christian is a mature Christian if he or she is living in love. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ang tunay na Kristiyano ay namumuhay sa pag-ibig. Ayan. At pag sinabi pong namumuhay sa pag-ibig, it doesn't necessarily mean na in love. Yung iba kasi, naku, itong kasama ko, nabubuhay sa pag-ibig to, in love to. Tingnan mo naman, di na makakain, di na makatulog, may tagihawat sa ilong. Pero hindi naman po laging romantic love when we say pag-ibig. Okay? And for us to know kung ano ba ito talagang love na sinasabi sa atin, kailangang malaman natin ito base sa kung paano ito i-describe ng Bible. Okay? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner, ang pag-ibig ay kung ano yung sinabi ng Bible. Ang dami po kasi nating definition ng love. At ang atin pong mga definition mostly came from the social media. Nasaan tatay na rin? Ayun, naririyan na. So, ano ba ang mga sinasabi sa atin ng social media when it comes to love? Ang love daw ay yung kahit na didistract ka, ay nagpapatuloy. Shish. Okay. Ganyan talaga. Kaya nga, keep on praying
na tayo po ay magkaroon na ng ating church lot para mapagawa natin ng malaking church building. Ano? Para makapagpagawa po tayo ng isang room na talagang para sa mga kids. Hindi naman natin pwedeng pigilan ng mga batang maging bata ay anong gusto nating gawin do sa maliliit na yun. Kito Mimo, kay umaktong parang 38. Gayon? Hindi naman pwede. Kaya tayo po ay tulong-tulong. Let's pray and at the same time, let's do what we can do. Prayer is good, but we all know that's not enough. Kaya, let's do what we can do. Let's contribute what we can give para lumapit sa katotohanan itong ipinagpe-pray natin. Okay? Doon sa mga meron na po palang pledges para sa atin pong i-acquire na lote, pwede pa po tayong magdagdag. Dahil, who knows? Baka naman, yun na lamang susunod na yon na manggagaling from you ang iniintay at ika nga ng jeep ay aalis na. Kaya, tulong-tulong tayo. Sabi nga, yung mga tigkakaunti, pag napagsama-sama, yay nadami. Okay? Para sa mga susunod, yung mga single dito, very soon or in the future, mag-aasawa, magkakaroon ka rin ng anak, ay hindi mo na mararanasan yung, nakakahiya naman ng anak ko, kaingay, ilalabas mo sa likod. Hindi na. Kasi iiwan na natin sila dun sa room na naroroon talaga yung mga toys, tas merong mga volunteers na magtuturo sa kanila ng about kay God pa din. Siyempre, ang approach, pang kids. Okay? So, sino excited doon? Ako, excited po ako doon dahil ako may maliit din eh. But anyway, going back po dito sa ating topic, ay kung ano-ano ang sinasabi ng mundo when it comes sa love. Sabi nung iba, love conquers all. Yun daw yun. Ewan ko, pero mukhang hindi naman love yung sinasabi nila dun eh. Sabi naman nung iba, ito matindi, na talagang pag hindi nga alam ang Word of God, lalo't kung hindi rooted sa Word of God, ay talagang papatusin. Ano yon? Love is love. Anong love is love? Ako, naniniwala, ang mga kabataan ngayon, familiar dito sa sinasabi ko eh. Many are promoting na basta yan ay love, yan ay love. Kahit pa yan ay hindi tanggap ng lahat, kung ang aming ipinaglalaban dito ay love, yan ay love. Oh, no. Look what the world did sa salitang love. Kaya po ngayon, sa biyaya ng Panginoon, let's look at love based on how the Bible define it. Okay? At makikita po natin yan sa unang Korinto or 1 Corinthians chapter 13, beginning verse 4 up to the following verses. Ilagay ko po sa Tagalog, basahin po natin. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng pagkakamali. Minapansin ako nung nabasa ko yung hindi mayayamutin, nilingon nung isa yung kanyang katabi. At nung nabasa naman yung sumunod, hindi nagtatala o nagtatanda ng pagkakamali. Yung nilingon kanina, siya naman ang lumingon. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. At lalakdaw po tayo on verse 8, ang sabi po riyan, ang pag-ibig ay walang katapusan. Wow. So, when you ask the Bible, ano ang love, yan ang sagot ng Bible. Kaya sa biyaya po ng Panginoon ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang mga verses na yan. I don't know kung ito po ay matatapos natin, loobin ng Panginoon, kung hindi man i-part 2 yung kalahati, kasi medyo mahaba po ito. At hayaan niyo po na sa biyaya ng Lord, mahimay natin iyan at nang maunawaan natin ano ba talaga ang love. Ang title po na i-share ko sa inyo ay Ang Pag-ibig. Let's pray. Father,
In the name of our Lord Jesus, we come to you. We thank you sa biyaya na makapag-Sunday service. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your love. Forgive us sa aming mga kamalian. Cleanse, sanctify us with your blood, O Lord Jesus. And thank you for the grace of forgiveness. Today, we pray na ang pagtuturo niyo po, dear Holy Spirit, ang aming maranasan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Pagpalain niyo rin po yung mga kapatid namin joining online. Ingatan niyo po, O Lord, at ihatid ng safe and sound yung mga kapatid naming parating pa lang. Salamat kasi kahit medyo umuulan, ang mga anak mo ay hindi mapipigilan na sumamba sa iyo. Salamat, Lord. We dedicate to you everything that we will do. Mapangiti po namin kayo at maparangalan sa lahat ng iyong maririnig at masasaksihan sa aming kalagitnaan. To you alone, all the glory. This we pray in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Once again, everybody say, ang pag-ibig. This time, harapin mo yung katabi mo while saying with a smile, ang pag-ibig. Sheesh. Diba? Okay. So, ano ba ang pag-ibig according to 1 Corinthians chapter 13? Number 1, ang pag-ibig ay matiisin. Sabihin mo nga, ang pag-ibig ay matiisin. Kaya kung may nagtitiis pa sa iyo, mahal ka niya. Closing prayer. Lord, salamat po. Ganun lang yun. Ganun yun. Dahil kung nakakapagtiis, punong-puno ng pag-ibig yan. Huwag mo nang lingunin ng katabi mo, ikaw yung. Tayo yung. Ang prayer ko, tuwing tayo may maririnig din huwag na natin sabihin, uy, ikaw yun. Uy, para sa'yo. Hindi, akin yan. Akin lahat yan. Laging ganyan. Okay. Sabi po sa 1 Corinthians 13:4, the first part, ang sabi po, ang pag-ibig ay matiisin. Sa ibang translation, ang ginamit po instead na word na matiisin, instead na word na matiisin, ang ginamit ay matyaga. Ayan. Sabihin mo nga, yun daw matiisin, ay matyaga. Mga naman. At kung mapapansin ninyo, meron siyang order, meron siyang pagkakasunod-sunod, at ang inuna po talaga ni Paul, o yung author ng letter to the Corinthian church, or the 1 Corinthians, ang inuna niya ay, itong katangiang ito, matiisin. O sa Ingles, ay patient. Love is patient. Then, let me ask you, bakit kaya yan ang inuna? Bakit kaya inuna na ang pag-ibig ay patient o matiisin? Pwede namang love is kind na agad. Ang pag-ibig ay mabait, di ba? Pwede namang unahin agad na love is not proud o ang pag-ibig ay hindi mayabang o mapagmalaki o hambog. Pero ba't inuna? Bakit inuna na ang pag-ibig ay ang pag-ibig ay matyaga o matiisin? Let me share this to you. Kasi ang hirap kakitaan ng pag-ibig ng mga taong mainipin. Ang hirap kakitaan ng pag-ibig ng mga taong walang pasensya. Ang hirap kakitaan ng pag-ibig ng mga taong hindi matiisin. Kahirap naman that somebody will claim that he or she love us, pero ang baba naman o ang ikli-ikli naman ng tolerance o pasensya. Okay. Let me ask you, naiinis ka ba pag pinag-iintay ka? Closing prayer na talaga. Naiinis po ba tayo pag pinag-iintay tayo? Yung ang aga-aga mong gumising, you did your very best para mag-prepare ng mabilis. Talaga namang sana'y pauulitan mo pa ng sabon na rin kaliwa, hindi mo, tama na yung kahalahating sabon. Talaga naman.
I heard merong kumaligo, nagsabo ng safeguard, tapos pag magbabanlaw, magsasabon ng kojek, tapos magbabanlaw, magsasabon pa nung yung last coating. Ano yung pintura? tawang tatay, ay pintura. Oh. At saka babahira ng emulsyon. Tawa ang mga pintor eh. Okay. I heard may mga ganun daw maligo, pero ang sabi nung isa, ay tiniis ko. Ang ligo ko ligong uwak. Para lang ako hindi malay. Talaga namang kabilis-bilis ko. Talaga namang ang daming sinacrifice. Dapat pag binata ka ng masilya gayang kakapal ang mukha pero kagayon na lang. Madami nang binawas. At nung siya'y tapos na, tayo na! Hagyan ng hindi na-late sa usapan. At makikita mo yung iyong kasabay, alas 8:30 na pala. Di mo ako ginising. Ako, kainaman na. Kagigising lang nung katiyap mo. Sa mga nasa online po, yung katiyap ay ang ibig sabihin ay kausap. Kasama sa lakad. Yan. Dami ho nagtatanong, ano yung mga sinasabing iyon ay Batanggin nyo ay. Okay. At ano mangyayari sa iyo ngayon? Pagkagarin Ano mangyayari sa iyo? Ikaw ay maagap gumayak at ang katiyap mo ay babagong gising. Ano ang iyong kahihinatnan? Ikaw ay maghihintay. At yung mga naghihintay ay nasusubukan kung kakikitaan siya ng pag-ibig. Ako naman may nakakapag-intay. Good for you. But the next question is, gaanong katagal? Kasi may mga kilala ko talagang napakatatagal gumayak. Disney Princess Fiona. Ay talagang anong intay ang gagawin mo ron? Hanggang sa dulo ng walang hanggang. Sa tagal gumayak. Yung isa naman, kahit gaano katagal, ako'y nakakapag-intay kahit gaano katagal. Sinong gayon? Praise God sa buhay mo. Pero ang next question, nakakapag-intay ka ba kahit gaano katagal nang hindi nagagalit? Ayun lang. Kasi yung iba naman, nakakapag-intay nga ng matagal, galit. Ano ka naman? Lagi ka na lang galit. Katagal-tagal mo? Hindi kayo sabi ko naman sa'yo, paintay-intay. Hindi kayo inintay nga kita. Ba't ka galit? Katagal mo Sabi nung isa, si Pastor may CCTV sa bahay. Ano hong kailangan gawin, Pastor? Talagang ako'y naiinip Katagal naman. Ano hong kailangan kong gawin? Mahal mo ga? Upo. Di tiisin. Tiis. Dahil ang pag-ibig ay matiisin. Love is not just being patient, but being patient without being angry. Kaya, hindi po porkit nakapag-intay ay patient na. Hingin po natin yung biyaya na while waiting, even if nagtatagal, ay hindi nagagalit. Pwede ba kausapin natin mga sarili, lagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib. At sabihin nating lahat, self. Be patient. Kalma. Yung ang haba-haba ng pila, ang tagal-tagal mong nag-iintay at biglang may sumingit. Anong sasabihin mo? Ha? Ano sasabihin mo? Aba nga naman! Yung ikaw ay nagdadrive, masaya ka, galing ka sa church,
Nagpe-praise and worship ka pa sa sasakyan at biglang may kumat sa'yo. Ano ang gagawin mo? Katahimik ganinyo. Sino po rito yung kapag ka... Actually, I'm talking with those who are driving ano? Yung while you're driving at merong gumawa ng hindi magandang asal sa kalsada, sino rito yung you're praying for that person? Ang tawag po doon ay ultra rare. Okay? Bihirang-bihira. Nagagalit talaga ang tao. Nagagalit talaga ang tao. Hindi ko naman pwedeng i-claim na ako'y gayon pero nasa proseso din. At least naalis ko na po yung tawag ko sa kamote. Dahil talagang tawag ko doon sa mga kamote. Yan. So, nabago na wala na po yun dahil ginagaya ng mga anak ko. Sabi nung isa kong anak, yun papa, may kamote. Oh no. Talagang dapat maingat tayo sa sinasabi natin dahil ang mga bata para silang sponge. Kung ano yung naririnig nila, ina-absorb talaga nila. So, biyaya ng Panginoon na wala naman na sa akin yung kamote. Pero talaga naman ako And then, the Lord reminding me, pray. Okay, Lord, ang prayer ko may born again na rin mga ray. Ayaw. Iba-iba na. Eto. Madalas, tayo po ay patient sa mga tao sa paligid. Pasensyoso po tayo sa ating mga katrabaho. Pasensyoso po tayo sa ating mga kabarkada. Pasensyoso po tayo lalo na sa ating boss o sa ating teacher o sa ating prof. Pero madalas, kulang po tayo sa patience sa ating mga family members. Kapasensyoso sa katrabaho, pero bakit madalas uminit ang ulo sa asawa? Sa kapatid? I heard the story of a girl or a kid na ang bait sa mga friends niya sa school, pero laging sinisigawan yung kapatid niya who's younger than her. Bakit ganun? Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo po ako, Pastor, bakit po? We thought that it's okay na maging ganun sa ating family members. But, sige po, ipapaalala ko sa ating lahat, ibig sabihin ako po'y included, hindi ako exempted. It's not okay na maging impatient sa ating family members. Baligtad Dapat nga, the more po tayong nagiging matiisin at matyaga sa ating kapamilya. Can I hear an amen for that? Amen. Parang ayaw nyo Pero yun talagang dapat. Baligtad Ang babait natin sa labas Pagdating sa loob ng bahay, di ba? Yung nakita ko sa Facebook na pag daw nasa labas, Barney Pag sa loob ng bahay, dinosaur. Paano ko po, Pastor, malalaman kung ako'y patient na sa aking mga loved ones sa bahay? Garin Kapag hindi ka na ng nanag. Ano ka, Pastor, yung nag? Or nagger? Kailan ba nagiging nagger ang isang tao? Makinig. Hindi ko sinasabing mga babae ang makinig. Hindi ko naman sinabing nagger lagi ang babae. May times ang lalaki mas mahigpit pa. Pero kailan ba nagiging nagger? Kapag may nagkamali at paulit-ulit mong sinasabi ang pagkakamali niya at mahaba yon, litan niya. Diba? Yun ang nagger. Bigyan niyo ako ng example. Ano yung mga usual na ipinagliligalig ng nanay sa bahay? Yeah. Yung hugasin, ligpitin,
Sa Quezon, dayagin. Di ba? Dayag, di na dayagin. Ayan, ganyan. Mga taga Quezon na kilala ko, ganun eh. They call it dayagin. Oh. Ang tubal nila, dito sa atin, tubal. They call it sa kanila, libagin. Ang isip ko, ang libagin eh, nung ako'y bata pa eh, yung hindi pa ako masyadong naglililigo. Ayan. Ayan. Hindi maniwala si Pastora, ay, oo, mahal. Glow up, ano lang yan. Ano. Anyway. Yung hugasin. Ano sinasabi ng inay? Hugasan. No? Ay, mga anak, hugasan niyo ang inyong kinainan, ha? Opo! Paano umupo daw ang mga kabataan ngayon? Hindi naman lahat, pero karamihan. Opo! Buti nga't na, opo. Yun daw iba'y garnay. Wait! Tapos, maya-maya, ay, anong inyong plano? Ay, kailan huhugasan niyan? Pagkakainan na uli. Upo, malapit na po, malapit na din kayo sa akin. Ayan. Hanggang sa mamaya yun makita ninyo siya na naghuhugas. Inay, di kayo sabi naman namin sa inyo, kami na, ay oo nga, hindi ko lang alam kung kailan. Kayo yan, tatanda na ninyo. Yan na, it starts with one thing. Yan. Magrarap na yan. Okay. Anong point? Nagging ay kapag yung paulit-ulit ang haba-haba. Pastor, hindi ho nakikinig eh. Hindi nga ba talaga narinig? Narinig sa lakas ng busis mong iyon? Oo. Ayun, may nagsasalita na rin eh. Attorney ng lahat ng nanay aray. Narinig daw, hindi iniintindi. Okay. Actually, narinig yun. Narinig pero hindi iniintindi. Sabi rin daw ng attorney ng mga kalalakihan. Totoo raw yun. O, sige, order in the court. Objection overruled. Ito ho yun. Tingnan mo naman ngayon sa pananaw ng sinasabihan. Hindi mo ba daw narinig? Narinig. Next. Hindi mo ba raw naintindihan? Naintindihan. Mga attorney, meron pa kayong sasabihin? Ayaw gawin. Ayaw daw gawin. Okay. Ipagpalagay niyang ang anak naman ninyo ay nakakilala na kay Lord. Hindi pala ang masyadong masipag. Ayaw ba talagang gawin? Gagawin naman Di kayo sabi ngay, wait nga lang. Okay? Anong gusto ko makita ninyo rin We are just being impatient to them, kaya nagnanag tayo. At nakaka-formulate tayo ng mga kaisipan na hindi narinig, hindi naintindihan, ayaw gawin. Simply because we are not willing to wait. Case dismissed. Hindi ho, pastor. Talaga lang hindi nga. Balik tayo doon sa tanong ko kanina, mahal mo? Dapat we're willing to wait hanggang sila'y mag-mature. Kaya ang problema ng nagger ay patience. Patience. Garine daw. Para maiwasan ang pagnanag, garine. Ito pa, bago, mamaya ko nasasabihin ko paano. Bakit daw paulit-ulit? Ang sabi ng iba, ilang ulit ang pagpapaalala namin ng mali nila ginawa. Dahil ang dahilan namin na ito, para matuto sila at wag nang ulitin.
Yun ba talaga? Alam nyo, meron pa eh. Isa ring dahilan ng nagnanagay ito. Gusto mo lang iraos ang frustrations mo sa nangyari. At gusto mo ring ma-feel bad sila sa nangyari the way it made you feel bad. Nasagi eh. Nasagi ang hindi dapat nasagi at actually dapat wala ka na noong nasasaging iyo. Sino kang ama dito? Sino ang nanay dito? Kayo po. Sino dapat nasusunod? Yun eh. Yun yung nasagi yun eh. Yung sinong masusunod. Nasagi yun. Nakakaubo. Wait lang po. At you feel superior pag ikaw ang naninisi. Yun. Huwag tayong mabilis sa paninisi. Alam na ng ninanag mo ang pagkakamali nila. Meron lang talagang dalawang klase. Mabilis, thank you anak, mabilis mag-respond sa correction. Yung sinabi mo kung anong dapat gawin, anong dapat tama, yun nagagawin na nila. At meron din namang hindi agad nagre-respond, pinaprocess pa. Pag nagpunta doon sa second category, pinaprocess pa ang sinabi mo, huwag kang mainip. Intayin mo. Meron talagang mga gayon, loading. Meron talagang hindi agad na-gets or ninanamnam pa niya sinabi mo o iniisip pa niya or baka naman talagang na-trauma na sa kasihiyaw mo. Kaya natutulala na lang, hindi na makakilos. Meron ganon. Tulala na, trauma. Wala dito no, in Jesus' name. Dahil wala ring sobrang manigaw dito, in Jesus' name. Ngayon, ganito daw. Ito na, pag-usapan na natin. Para daw maiwasan ng pagnanag. Garin eh. Unawain natin na alam na nila or naunawaan na nila ang kanilang pagkakamali. Lalo na if we're talking with, alam mo yun, yung mga teenager, yung mga batang maliliit siguro, sige, ulit-ulitin mo. Pero pag yun namang mga grown up na, di rin nila gusto ang nangyari. Di rin nila gustong magkamali. At lalong di nila gustong magkamali dahil di rin nila gustong laging manag. Ano pa? Ang nangyari ay nangyari na. Tapos na eh. Kaya di ba minsan pag ano sasabihin sa iyo, Mami, tapos na. Tapos na, Mami. Hindi pa ako tapos! Paano may iwasan ng pagnanag? After telling them the so-called lesson na gusto mong malaman nila, ask them, naunawaan mo ga? Pag sumagot ng di tapos na. Yung iba, hindi naunawaan mo ga? Opo. Naunawaan mo ga? Naunawaan mo! Lalong nang gigigil eh. So kapag sinabing, opo, naunawaan ko na po, tapos na. Naunawaan po natin? Hindi ko na iluulitin. Ang pag-ibig ay matyaga. Number 2, ang pag-ibig ay magandang loob. 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Sa English po, love is kind. Alam niyo po yung mga approach na nakaka-put down, yan ay hindi kind.
Baka naman meron pa rin dito na ang mga kasama mo o kakilala mo ay tinatawag mo sa mga pangalang ginawa ninyo na hindi naman nakaka-lip up ng kapwa. Ha? Meron ba rito na yung mga kasama mo kaganda-ganda ng pangalan pero yung pambuli pa rin ang tawag mo hanggang ngayon? Halimbawa, ang pangalan ay Ferdinand. Medyo matingkad ang kulay. Anong tawag nyo? Sinugnog. Huwag naman gayon. Hanggang ngayon na may gayon pa ata ang tawag. Di ka? So, iwasan na po natin yon. Bakit? That is not kind. Lalo yung mga teenager, yung mga nagdadalaga, nagbibinata, tatawagin mo ng mga tawag, ay, tunay naman. Bigyan nyo nga ako ng mga palayaw. Ha? Anong biyok? O, pambabae naman. Anong magandang yung mga palayaw na pambabae? Ha? Ano daw? Medyo humaba-haba ang jawline. Ang tawag ay Petra. Ay, ikaw tunay naman. Okay. Iwasan na po natin yan. If we want to live a life of love, kung gusto nating makapamuhay ng may pag-ibig, iwasan na natin yung mga unkind, unpleasant words or nicknames. Kaganda-ganda ng pangalan, ang tatawag mo yung depende sa kanyang features sa itsura. Oh. Halimbawa, medyo hindi katangkaran yung lalaki. Tapos ang lapar ng balikat. Tapos medyo matataba ang mga ganito. Oh. Anong tawag? Sa amin meron, kung tawagin nila, Kalabaw. Si Kalabaw. Ganda-ganda ng pangalan. Ang pangalan ay kapangalan gaho ng isang sikat na manganganta nung una. Alejandro Epelido. Haji. Kaganda ng pangalan eh. Ang tawag nila, Kalabaw. Ito na. Ako po kasi ay merong tito na special. Yun po ay kapatid ni Mama. Ayan. Di siyempre, nahihirapan siyang magsalita. Ang tawag nga sa akin ay naknak. Anong husder? Kasi, ang palayaw ko po ay rap-rap. Kasi nga, Ralph. Rap-rap. Hindi niya kaya yung rap-rap, kaya, ang tawag niya sa akin, nak-nak. Ngayon, yung mga anak-anak, dinudugtungan na lang niya, anak ni ganyan. Kaya yung aking mga anak, ang tawag niya, nak-nak-nak. Anak ni nak-nak. Nak-nak-nak. Hindi ako nagpapatawa. Totoo po yun. Ngayon ganito ang pangyayari. Yun tinatawag nilang Kalabaw, yun nagdadrive doon sa aking isang tita. Nagse-service na sa sasakyan. Oras na ng pagsundoy, nakatulog yung aking tita. Hindi agad nagising, oras na ng pagsundo. Dumating na nga yung si Kuya Haji, they call him Kalabaw. Walang ibang tao yata doon that time, kundi yung tito ko. Ginigising ngayon yung tita ko. Ang tawag yung Nene. Ne, gawa nene dahil bunsong babae. Ne, ma. Sabi ngayon ng tita ko, ha? Yung naman bagong biglang gising. Ne, ma. Hanggang ne, ma. Ne, ma. Ay, di tinignan niya nga sa labas, nandun na pala si Kalabaw. Yung palang ibig sabihin. Di nung napapagkwentuhan namin, tinuturo nila na hindi ma, dapat unga. Nga. Ay, ma, ay baka yun eh. Samantalang kung tinawag nila ng tamang pangalan yon at yun ang matututunan ng tito ko, di ikataas ay sabihin, Hadje, Je. O kaya naman, si mama kasi, ang nickname niyan, Gije. Mahilig sa gulonggong. Ay, di Gije, Je.
Oh, yan. At least, alam na tao yung sinasabi. Hindi ka na may bagong gising ka, sasabihin sa iyo, Ma. Ano, Ma? Lalo kung wala ka namang alagang baka. Yung pala si Kalabaw. Okay. Anong lesson doon? Wala lang. Hindi ho. Meron. That's not being kind. Kaganda-ganda ng pangalan eh. Di ka? Ano pa? Yung mga epelido. Nako, kung talagang biktima ng bullying. Alam niyo naman epelido ko, Timbol. Oh. Ako high school pa'y drummer na. Kaya ang tawag ko sa Tambol. Kaganda-ganda ng pangalan, Ralph Sander. Wow, imported. Oh. Yung apelido, Timbol, katutubo. Oh. Hoy, be kind. Galing na nga lang ang asawa ko, artistahin ng apelido Soriano. Oh, diba? Wala na nga lang din nagawa, Timbol na din siya ngayon. Hoy, ang tawa ninyo, be kind. Be kind. Okay. Ano pa? Let's be sensitive sa feelings ng iba. Di ba? Tapusin, wag na po tayong magjo-joke ng mga may kinalaman sa size. Ha? Yung alam mo nang ang cute size yung tropa mo, tapos pag may mga medyo madilim at gubata na, babanat ka pa, tabi ho. Be kind naman! Alam mo nang may tingkad ang kulay, pag nawala ng kuryente, siya ang una mong hinahanap. Be kind. Tama na po yung mga joke na nakaka-put down. Huling beses mo nang tatawanan yun, ha? Kasi sabi nung isa, hindi naman ho ako nagbibiro ng gayaan. Oo nga, ikaw naman ang laging bentang-benta sa'yo. Ikaw naman ang tagatawa. Oo nga! Gayon din po yon. Ano pa? Sabi ko nga sa inyo, being kind is being sensitive sa feelings ng iba. Diba? Yung nag-o-open up sa iyo, may dinadala, may problema. Ikaw ay trusted friend, talaga namang agulgul na, iniwan niya ako. Pagkatapos kong bayaran yung utang niya sa tindahan, iniwan niya ako. At ano naman yung kinakausap? Gayong ga. Tapos, ay siya iyak. Ano ba naman niya? Diretso on chat. So let's be kind by listening. Being kind is listening and not necessarily to give advice. Akala nung iba, kind sila. Kapag may nag-o-open up sa kanila and at the same time, sila advice ng advice. Huy, alam mo, may problema ako. Ano ka nangyari? Kasi yung girlfriend ko, yan ang sinasabi ko sa iyo. Dapat, kapag nag-girlfriend ka, time muna. So, being kind is listening, but not necessarily to give advice. Most of the time, ang mga tao po ang hinahanap nila ay hindi yung magpapayo, kundi yung makikinig. Sabi ko, most of the time, ang hinahanap ng mga tao ay hindi yung magpapayo, kundi yung makikinig. Lalo na kapag ang pinagdadaanan nila ay alam na nila ang dapat gawin, nag-i-struggle pa lang. Yung mga tipong alam kong mali na pero di ko kayang bumitaw. At nag-o-open up sa iyo, huwag ka nang mag-advise. Alam na nila ang gagawin. Ang hinahanap na lang nila yung makikinig. Pastor, hindi ka naman parang nagto-tolerate yon. We're not tolerating sin, but we are loving them and we're drawing them near to God. Paano natin sila maiilapit sa Panginoon kung in the first place, hindi mo man lang mapakinggan? Are you there? Listen. Listen. Okay. Mapapakanta na naman. Ano pa? As simple as being cheerful with a smile. Yan ay being kind.
Dahil ang kabaligtaran po ng kindness ay snub. Practice nga tayo. Tingnan mo uli ang katabi mo at ngitian mo nung best smile mo. 1, 2, 3, go! Yalaba! Yeba! Okay. Wala pong taga JA1 San Jose na isnabero o isnabera. Sabi ko, wala pong taga JA1 San Jose na isnabero o isnabera. Lahat tayo palabate. Lahat tayo cheerful. Amen ba? Lahat tayo palangiti. Okay? Kasi nga, yung snub, paano mo sasabihin? Huy, alam mo, nakita ko na sa church yung sinabi mo. Alin doon? Yung si Kuwan. Ayan ah. Alo, di naman namamansin. Mabait yun! Talaga? Oo, mabait yun. Nginitian ko eh. Ngumiti sa iyo. Hindi nga! Tiningnan ka naman, kita. Hindi ka naman yata kita nga ako. Nakatingin sa iyo, oo nga, sukib nga. Ano ka ho yung sukib? Nga. Tingnan ninyo, hindi ka na makapunta dun sa next step na mabait. Kasi dun pa lamang sa unang impression sa iyo na snub, hindi na maniwalang mabait ka. Okay. So kanina sabi ko sa inyo, being kind is listening, not necessarily to give advice. And being kind ay giving an effort na maging interesado sa pinapakinggan mo. That's being kind. Kasi yung iba sasabihin, tama na yan. Nakinig naman nakinig. Kaya lang, pinutol na rin. Tama na, karte ha. Karte mo. So, hindi na agad pumasok doon sa insensitive. Be sensitive. Tapos, hindi na rin siya kind. Kasi, ang kind pala, nag-e-effort na maging interesado sa pinapakinggan. That's being kind. Ako po'y guilty diyan nung ako estudyante. Yung kapag katuwi na lamang may mga graduatean merong mga nagsasalitang tagal na tagal naman. Ako talaga guilty. Sino rito yung talagang pinakinggan mo mula sa simula hanggang sa dulo yung mga nag-speech noong graduation ninyo? Pinakinggan mo talaga mula simula hanggang dulo? Wala. Ano sabi mo sa iyong katabi? Katagal ah. Ano? Anong sabi mo sa katropa mo? Ano kayong plano na? Kailan pa kaya? Hindi ka? Hello? Lalo na ang usapan pagkatapos ng graduation, mag-outing. Ay, nako, talaga namang niya, init na, katagal. Bakit mag-outing pagka-graduate? Hindi nga payagan nung di pa na-graduate. Talaga si swimming, ayaw ng inay, bakit? Graduating. Anong graduating? Nag-iintay ng graduation. Graduating. Ay, loading yung iba. Tumawa na yung iba. Loading, and yun, na-process na. Okay? Kahirap pag yung may joke ang hindi nabenta, kasama sa pakiramdam. Ano pa? Being kind is being kind kahit ang iba ay hindi. Ibang usapan na, kita ninyo, habang natagal nagle-level up ang kindness, ibang kindness na ito. By the way, bago ako magpatuloy, gusto ko munang i-welcome ang presence ni Brother Noel together with his wife. Ang inyong mga bata, naririyan. Wow. Palakpakan naman natin si Lord sa kanilang mga buhay. First time po nila dito. Welcome. Sila po ay mga nakasama natin sa life group sa Lapu-Lapu. Life group ni Brother Bernie yan, si Brother Noel. Praise God. Praise God. Okay, we're so happy to see you here. Actually, meron pa kaming isang kausap, dangan na nga lang, may dumating na, kailangang asikasuhin. Ayun, pero, sasama raw uli sa aming life group sa susunod. Okay.
Church, ibang usapan to yung being kind. Kahit hindi kind ang iba. Paano mo i-handle yung mga bashers sa social media? Paano mo i-handle yon? Yung first time mong nag-post ng selfie, you gathered all your confidence and courage just to post that first ever selfie. At nilagyan mo ng caption, mahal na mahal ako ng Diyos. At may nag-comment, para kang timang. That's not kind. Pero, ang pinag-uusapan natin ngayon, how to be kind sa mga cyberbully. Lalo na yung pagsilip mo, nakalock, profile, 24 friends, tas ang picture si Barney. Yung gano'n. Alam mong ano lang alam mong dami account lang pampadami lang na sama ng loob ng mundo. How you are going to handle? Tuturuan kita. Huwag mo nang pansinin. Hindi, pastor. Ganito. Re-replyan ko yung comment niya. God loves you too. Hahaba pa. Ay, magko-comment uli yun sa iyo. Sure ka ba? Ikaw nga, hindi mo sure kung mahal ka nga. Oh. Hindi, sure ako. Hindi ka sure. Oo, hahaba pa yun. Ay, wala naman yung magawa sa buhay. Huwag mo nang pansinin, but at the back of your mind, pray for them. Okay? Minsan kasi kaya humahaba, pinapatulan mo pa. Humahaba tuloy. Okay. Kasi talagang yung mga yan, sabihin ko na sa inyo masasakit talagang magsalita yung mga yan sa social media. Manyapat hindi mo kita. Manyapat di mo kilala. Masasakit talagang magsalita ang mga yan. Kaya, iiwas mo na ang sarili mo sa sakit. Minsan, maging kind ka sa sarili mo para naman hindi ka masyadong nasasasaan. Ito pa. Love is kind by being kind kahit sa mga di kayang magbalik ng kindness mo. Lalo na sa mga di kayang magbalik yung mga mas mababa sa'yo. Matthew chapter 25, verse 40. Jesus said, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Tingnan natin sa saling Tagalog. Mateo 25:40. "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isang pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." Bakit sinabihan tayo ng Panginoon ng ganito? Bakit sinabihan tayo ni Lord na anumang ginagawa mo, lalo na sa mga mas maliliit, ay ginagawa mo para sa Kanya? Kasi, alam ng Panginoon na maaaring ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Alam niyo yun? One way. Ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Ikaw na lang lagi ang tumutulong. Ikaw na lang lagi ang umuunawa. Ikaw na lang lagi nakikisama. Alam niya ng Panginoon dahil we are destined to do good things Nilikha talaga tayo ng Panginoon na gumawa ng mabubuting bagay na itinakda na niya noon pa mang una upang ating lakaran. Yan yun Laging ganun. Ikaw lang lagi, one way. Walang nadadagdag sa'yo, sa kanila lang meron.
Kaya, parang ayaw mo nang sumama sa kanila. Parang tinatamaan ka na ng pagod. Nakakapagod ng umunawa, nakakapagod ng magmahal, nakakapagod na yung lagi na lang ako. Hindi two-way, one-way lang. Nakaka-exhaust. Nakakasawa na. Kaya inunahan ka na ng Panginoon by saying, huwag mananawa, huwag mapapagod. Bakit? Kasi ang ginagawa mong yan sa kanila ay hindi mo sa kanila ginagawa mo yan sa akin. Sabi ng Panginoon, ang bawat ginagawa mo sa kapwa mo, lalo na yung hindi nagante, sa Kanya mo daw ginagawa. Kaya huwag kang mapagod. Huwag mapagod magpakita ng kabutihan kahit doon sa hindi gumagante. Kasi we're doing it for God. Are you there? Ang ginawa mo sa pinakamaliit sa kanila ay ginawa mo para kay Lord. So, makikita natin ngayon na ito'y pwede mong sukatan ng iyong maturity sa iyong relationship kay Lord. Ang alin? Kung gaano mong itinuturing o paano mo itinuturing ang mga taong wala namang magagawa para sa iyo. That's kindness, that is love, that is being like Christ. Mga taong di naman makakapagbalik ng ipinakikita mong kabutihan sa kanila. Pero, let me tell you, pag ang turing natin sa mundo ay kamutin mo ang likod ko at kakamutin ko ang likod mo, that's not love. That's transaction. Business. It's a job. Because you're asking or requiring payment. Kamutin mo ang likod ko, kakamutin ko ang likod mo, or vice versa. Hindi yan maturity or Christian maturity. Madali pong maging mabait sa boss kasi sila ang nagbibigay ng promotion. Madali pong maging mabait sa mayayaman at baka sakaling maambunan ng kanilang pabor. Madali pong maging friendly sa mga popular kasi, who knows, mamaya baka kagaya ka na rin nila. Madali yun. Pero kung gusto po natin, church, mabuhay sa paraang gusto ni Lord, maging mabuti sa lahat. Sabi ko, sa lahat. Hindi pwedeng mabuti ka lang doon sa mukhang mabuti. Kung talagang nabubuhay ka para kay Kristo, hindi ka lang magiging mabuti sa mabuti. Magiging mabuti ka rin kahit sa mga mabote. Believe me, kung hindi nakitaan o naramdaman ng kabutihan sina Brother Bernie, Brother Ray, Sis Gina, tong grupo nila Sis Luz, kung hindi nakitaan ng kabutihan ng pamilya ng mga Sis Emmy, lalo na ng Brother Roger, ay ewan ko kung makakakilala sa Panginoon ng Brother Roger. Kahit noon ay mabote ang Brother Roger, at para sa kapurihan ng Panginoon, ngayon naman ay lumalakad na sa buhay na mabuti. Talagang napakatindi ng ginawa ng Panginoon sa buhay ng Brother Roger. Ako'y laging papasalamat sa Lord sa inyong buhay tuwing kayo naaalala ko. Sabi ko nga, alam niyo Brother Roger, ba't hindi ko kayo makakalimutan? Kapangalan po kayo ng lolo ko . Hindi ko na makakalimutan yan, si Brother Roger. Hindi ko makakalimutan din. Lalo ang kwento sa akin ng mga katropa ng mga ka-life group. Ang pangmumug sa umaga ay Jane.
Oo. Naalala ko nung nakita po kayo ng Sis Esther, kapatid ng Sis Deli, nagulat si Sis Esther. Sabi ng Sis Esther, ba, si Ka Roger, walang dalang bote. Hallelujah. Imagine kung mga lumapit sa kanya that time ay ang pinakitaan lang ng kabutihan ay yung mga mabubuti. At inisnab na ang Brother Roger that time ay mabote. Kaya being kind ay being kind hindi lang sa kind, kundi being kind sa lahat. Kung ikaw ay estudyante and you're praying na magka-life group ka na, pero nahihirapan kang makawin ng mga friends mo, targetin mo yung mga walang pumapansin. Targetin mo yung walang mga kasama. Targetin mo at be friend with them, those na walang kaibigan. Believe me, makikita mo na nakakamukha mo si Kristo by doing that. Look at Jesus. Sige, palakpakan muna natin si Lord. Look at Jesus. Ang inabot ni Jesus ay yung mga ayaw abutin ng society. Ang inabot ni Jesus ay yung babaeng lahat na lamang ng nakakita ay gustong patayin na dahil yun daw ay makasalanan. Ang inabot ni Jesus ay yung mga tax collector na by that time, galit na galit ng mga Israelita kasi for them, mga traidor yon. Naglilingkod sa Roma. Pinahihirapan ng mga kababayang Israelita. Ang inabot ni Jesus ay yung mga hindi masyadong nilalapitan dahil malalansa. Mangingisda. Ang nilapitan ni Jesus ay yung ang sabi ng community ay makasalanan. Ayaw namin. Outcast. But being kind is being kind sa lahat. Pag ang kinaibigan mo ay yung iniiwasan ng iba, ito ay parang ginawa mo kay Jesus. Kaya bakit di mo kausapin ay yung taong nilalampasan lang ng iba? Ako'y naniniwala by that time, ang Brother Roger kilala doon sa lugar nilang manginginom. Nilalampas-lampasan lang yan. Ngayon, nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po ba ang kwento niya? Pag siya'y nagtatrabaho, bago siya magsimula ng trabaho, siya'y nananalangin kay Lord. Idinededicate niya yung araw na yon, Lord. Pagpalain niyo po ang aming hanap buhay na ito, ngayong araw na ito. Sabi ng mga kasama niyang nagkukonstruksyon, ano kang ginagawa mo? Sabi raw niya, nananalangin ako. At nang umalwan ang trabaho natin, tapos meron daw siyang dalang speaker, nagpapatugtog daw siya ng worship song. Hallelujah! Takang-taka ang mga katrabaho. Takang-taka. At ang sabi niya sa kanyang mga kasama, wala tayong gawa paglinggaw. Bakit? Ako'y sasamba. Thank you, Lord. Ako'y naniniwala ang Brother Roger dati, mabuti. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon ay pabuti ng pabuti. Ang nakakatuwa, ang kanyang pamilya ay nakakasama na rin niyang mag-church. At sa susunod na buwan ay ide-dedicate po kay Lord ang kanyang apo. Mga naman. Dahil wala nakuha na niya As for me and my house, we will serve the Lord. Gaano pa kaya pong kadami na kagaya ng Brother Roger ang nasa paligid natin? Na kung pakikitaan mo ng kindness ay maaaring makakilala kay Jesus, mabago ang buhay, ang kanyang pamilya, at maging instrumento rin ng Panginoon upang marami pa ang makakilala sa Kanya. Gaano kaya kadami ang kagaya ni Brother Roger sa ating lugar? Nilalampas-lampasan lang, hindi pinapansin.
Church, let's be kind to everyone. That is love. Marami pare, pero itutuloy natin next Sunday. Okay lang? Alam ko kayo bitin pero kailangan na natin itong i-continue next Sunday. Sabihin mo nga sa iyong katabi, love is patient. Sa kabila naman sabihin mo, love is kind. Sino po rito ang sa biyaya ng Panginoon na unawaan na ang pag-ibig ay hindi lamang matiisin, kundi mabuti at hindi lang sa kapwa mabuti ha? Mabuti sa lahat. Amen. May I invite everyone to stand up please? Thank you, Lord. I will end up with this. Now that we heard that love is patient, love is kind, and next Sunday, itutuloy natin yun. Ako'y naniniwalang gusto mo ring mag-operate in love eh. Naniniwala akong starting today, gusto mo na ring mabuhay ng may pag-ibig. Punong-puno ng katyagaan at pagtitiis, punong-puno ng kabutihan. But let me tell you one truth. We will only be able to love the way God loves us if we will experience God's love. Lagi ito sinasabi, we cannot give what we do not have. Hindi natin kayang ibigay ang wala naman tayo. So how come na magiging matiisin, matiyaga tayo? How come na magiging mabuti tayo sa lahat if we are not receiving that kind of love? So ito ang una. Ito ang una. In order for someone to operate in love, to live a life in love, you must receive love. At ano ang love? The Bible says, God is love. That is why, more than 2,000 years ago, nakita ng Panginoon ang problema ng tao. And what is that problem? Sin. Kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa Diyos. Ang kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. That is why, in John chapter 3, verse 16, ang sabi po roon, for God so loved, everybody say, so loved. God so loved the world that He gave His Son, and that's Jesus. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, na sabi, na kung sino mang mananampalataya, tatanggap sa Kanya bilang Kanyang Diyos, tagapagligtas, ay hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In order for us to love other people, we need to receive that kind of love. That's love of the Lord. That is love Himself. That is God Himself. You need a Savior. That's why you need to be saved. You need to accept Jesus as your Savior para matuto ka ng tunay na pagmamahal. Now, let me ask you once again, sino rito ang gustong mamuhay na punong-puno ng pag-ibig? I am inviting you to close your eyes. Bow down your head. At sumunod ka sa panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Sabihin mo na naririnig ng iyong mga tenga, binibigkas ng iyong mga labi. Sabihin natin lahat, Ama naming Diyos, narinig ko po na gusto po ninyo na ako'y mabuhay na punong-puno ng pag-ibig. Narinig ko po na ang pag-ibig ay matiyaga, ang pag-ibig ay mabuti. Ama naming Diyos, salamat po sa matiyaga niyong pag-iintay sa akin. Salamat po dahil hindi ako mabuti, pero nanatili kang mabuti sa akin. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, narinig ko po na para ako
ay mamuhay ng may pag-ibig. Kailangan ko na tumanggap ng pag-ibig. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo sa akin na ipinakita mo sa cross. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Punuin mo ang puso ko ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Pag-ibig na may katyagaan, pag-ibig na may kabutihan. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas. Manatili pong nakayuko at nakapikit ang bawat isa. Ako na lamang po ang mananalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, narinig ninyo ang dalangin ng bawat isa. We want to live a life of love. Gusto naming mabuhay ng buhay na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng katyagaan at pagtitiis, punong-puno ng kabutihan. And now that we heard na mangyayari lamang iyon kung tatanggap kami ng same kind of love, thank you, because we believe that as we receive you, O Lord Jesus, as our God, Savior, King ng aming mga buhay, kasabay po nun tumanggap kami ng pag-ibig na may katyagaan at may kabutihan. Thank you, Lord, because the love that we receive today will enable us to love others na punong-puno ng patience and kindness. I pray and declare in Jesus' name na ang pamilya ng Diyos na ito ay patuloy na mabubuhay ng may katyagaan, may kabutihan, punong-puno ng pag-ibig. Lagi po kaming kakikitaan ng love, O Lord. Lagi kaming kakikitaan ng love. We will continue to operate in love every day, in all occasion, kahit sa ibang tao at sa lahat, kahit doon sa hindi kaibig-ibig. Salamat po, Ama. At hinihiling ko po na lagi niyo pong buhusan ng inyong pagmamahal ang inyong mga anak. We cannot give what we do not have. But thank you, Lord, because we can do all things through you who strengthen us, who give us the ability to love, who always shower us with your love. Salamat po. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God! Tayo po ay super blessed sa word na narinig po natin. Amen po? Amen! And alam niyo po, tayo po ay dadako na po sa ating pagbibigay and it's privilege time. At ang pagbibigay po ng tithes and offering ay hindi lang po basta part ng service every Sunday. No, ito po ay bahagi po ng ating pagsamba or bahagi po ng ating pag-worship sa nag-iisang Diyos ng ating buhay. Amen po. Hindi po ito patungkol sa halaga kung magkano ba ang laman ng envelope na hawak mo. Ito po ay patungkol sa tayo ng ating puso. Amen po. Sino pong naniniwala doon? Amen. And alam nyo, ito na-feel namin to minsan. Minsan para ang hirap magbigay, lalo na kapag may isipin, may bayarin. Ayun, di ba? Sabi po ni Mami, may bayarin, may maniningil. Ayan. Minsan mahirap magbigay, no? Pero dito po pumapasok ang faith.
No, ang pagtitiwala po natin kay Lord ay in-exercise. At kapag nagbibigay po tayo, parang sinasabi po natin na, Lord, ikaw po ang una sa buhay ko. Lord, ikaw po ang source ko, hindi ang trabaho ko, hindi ang negosyo ko, hindi ang pera ko. Si Lord ang una. Amen po, si Lord po ang source ng ating buhay. At alam niyo po, hindi po nangako ang Diyos na kapag naghulog po tayo dito sa basket, pag tayo po ay nagbigay, automatic pag uwi natin, biglang may magta-transfer sa bank account. Hindi yung pag-uwi natin, biglang may mga ginto sa bahay natin. Hindi po yan instant. Sino po nakaranas ng ganon? First time niya magulog, pag-uwi niya may mga ginto na sa bahay. Hindi po ganon. Hindi po siya instant, pero nangako po ang Diyos na hindi niya po tayo pababayaan at iiwan man. Amen po. Amen. Kaya alam ko po lahat po tayo excited. Kaya habang tayo po magbibigay ngayong umagang ito, dapat po tayo nakangiti dahil buong buo po ang tiwala natin sa Lord na siya po ang bahala sa lahat ng pangangailangan natin ngayon at sa mga darating pa. Amen po. Sige po, hawakan po natin ang ating mga envelope and let us pray. Lord, salamat po for this kind of privilege na makapagbigay sa Diyos na katulad mo. Thank you so much, Lord, dahil patuloy niyo po kami binibigyan ng matinding biyaya, ng capability, Panginoon, upang makapagbigay sa iyo, God. Alam naman namin, Panginoon, na hindi mo ito kailangan, pero ang ginagawa namin ito ay para rin sa amin, O God. And also to worship you, O God, at kilalanin na ikaw ang aming source, ikaw ang una sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord, and as we give this tithes and offering and our first fruit, O God, we claim, O God, yung pangako mo na bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sukat pagkalagyan. Maraming salamat po. Receive this, Lord, as an act of our worship to you. We love you, we thank you in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, Amen. Ito ang aral na tinanggap ko na ibinibigay ko rin naman sa inyo. Nang gabing iyon, bago ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot siya ng tinapay. Matapos ipagpasalamat, pinagpira-piraso yun, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan na ibibigay ko para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, kumuha siya ng kopa, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tuwing ginagawa ninyo ito, inaalala ninyo ang ginawa ko para sa inyo. Church, tuwing nagko-communion po tayo, inaalala po natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. And every time na tinitingnan mo ang bread, tinitingnan mo ang juice, lagi tayong mapapaalalahanan, this is love. For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Now that we understand why we're doing this, may I invite everyone to close your eyes at sabihin mo, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa ginawa ninyo sa cross para sa akin. Sa pamamagitan ng iyong mga latay, ako'y magaling na sa lahat ng sakit karamdaman. Sa pamamagitan ng iyong dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo, ako'y nalinis sa lahat kong karumihan
ako'y napatawad sa lahat kong kasalanan. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God. Minsan pa, bigyan po natin ng the best na palakpak si Lord as we celebrate God's victory sa gawain pong ito. Amen. Sige po, tali mo papurihan si Lord. Dito na dito ang malaya ng iingin sa kanyang kapwa. Amen. Yan, tayo po ay magsasaya sa piling ni Lord. Amen. Woo! Come on! Come on, church! Hey, hey! Hey, hey! po tayo pong mag-pray. Yes, Lord, maraming salamat po sa umagang ito to worship you, to be with you, Panginoon. Thank you po sa reminder na kami po ay maging Christ-like, Panginoon, na as we live, ngayon pong 2026, I will live more of you, Panginoon. We live sa love by you, Panginoon. Kami po ay magla-love sa amin pong, sa others, Panginoon. Kami po yung magiging
katulad mo, yung character po ng isang Jesus Christ, Lord God. And Lord, kay Pastoral po, kayo po ang bahalang magbalik sa kanya ng strength at ano pa man pong aspect sa kanyang buhay, kayo po ang magbabalik nito ng siksik-liglig at umaapaw pa, Panginoon. And Lord, sa lahat po nandito ay sa kanilang pong pag-uwi, kayo po ang bahala na mag-cover them, your divine protection. At sila po ay makakauwi ng safe and sound sa kanilang mga tahanan. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat na anak ng Diyos na patuloy na mamumuhay na punong-puno ng pag-ibig, may katyagaan at may kabutihan. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.